Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Yung staff pa na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Nako! Kamusta mga kalahing Pinoy? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin. Una, mayroon na tayong bagong Blue Ribbon Committee Chairperson. Walang iba kundi si Senator Pia Cayetano. Hindi po na ibalik si Senator Marcoleta. Pero okay lang, no? Si Senator Pia Cayetano ay isang magaling na abogado. At si Lacson tumalsik na. Wala na po. Pero kinuha pa rin siyang vice chairperson sa Blue Ribbon Committee. Mas maganda na po na si Pia Cayetano dahil siya ay isang abogado. Hindi kagaya ni Lacson, ano? At si Pia Cayetano pa rin sa ikalawang bagay, no? Isang emotional na paiyak habang sinasagot ang propaganda ni Risa Hontiveros dahil nagsalita si Tulfo, Erwin Tulfo at si Risa Hontiveros. Meron na naman sigurong nag-utos sa kanila dahil iisa ang kanilang pakay na palabasin na masasama ang mga bagong majority senators sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Pinalalabas nila na kasalanan nila to, masasama sila, sinisiraan, propaganda na naman. Wala na pong inatupag itong mga nasa minority, lalong-lalo na Risa Hontiveros, Kiko, Lacson, Soto, dalawang Tulfo, puro po pamumulitika ang ginagawa. Pero sinagot po siya ni Pia Cayetano itong si Risa Hontiveros, kaya tameme po. Unahin na po natin ang emosyonal at napaiyak pa si Senator Pia Cayetano. Ito po. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi din, sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin. Nandoon po sila. So dear police, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Nako! Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Wala. Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Alright. So kitang-kita po natin kung sino ang maldita at kung sino ang kontrabida. Kasi mga bitter sila, mga ampalaya. Hindi nila matanggap na nawala sa kanila yung control ng Senado. Hindi na sila yung majority. Nawala na rin sa kanila yung mga hawak nilang committee. Ano ba mga hawak nila? Agriculture siguro si Kiko Pangilinan. Alam nyo ba kung ano nangyari na sa agriculture? Bagsak po ng 2%.
O sabi niya, yan ang advocacy niya. O baka ginagamit lang sa eleksyon. Wala namang talagang ginawa yan sa agriculture. Kahit si Bam Aquino sa education, ginagamit lang po ng mga yan pagdating sa eleksyon. Pero wala po silang ginagawa. Puro pamumulitika. Lalo na si Risa Hontiveros. Hindi ko alam kung ano hawak niyang komite. Dapat talaga hindi nabigyan ng komite yan. Dahil wala po tayong aasahan na maganda. Kay Lacson, lalo na. Sa Senate President na si Soto, lalo na. Wala po tayong aasahan. Ayan. Naging emotional tuloy si Senator Pia Cayetano. Hindi ko na alam, hindi ko na ni-research kung ano sinabi ni Risa Hontiveros. Nagsalita rin si Tulfo, sinagot yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Basta ang narinig lang natin, sabi ni Senator Pia Cayetano, wala naman daw nangyari. Kaya naging emotional siya. Mabilis yung kanyang sagot. Anong walang nangyari? Sobrang nagkaroon na nga sila ng anong tawag doon? Natakot, di ba? Sa sobrang takot. Tapos sinasabi niya, mayroon pala silang group chat nung dati nasa majority si Pia Cayetano. Nung nag-check siya, chinek niya, wala man lang nangamusta. Wala man lang nag-alala sa kanila o sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Baka pinapanalangin nga, magkamatay na kayo dyan. Alam nila magkakagulo eh. Tapos, hindi nila inaamin ngayon. Haka-haka lang daw yan. Di ba nabigyan kayo ng tip? Nasabihan kayo, umalis na kayo dyan. Yun ang ayaw nilang aminin. At babalik ta rin nila ngayon, palalabasin nila itong mga majority ngayon. Ito yung mga masasama. Ito yung mga bad. No? Sinisiraan nila sa taong bayan. Yan talaga ang gawain ni Risa Hontiveros eh. Propaganda. Linlangin ang taong bayan. Kita-kita natin kung sino kontrabida. Sa itsura pa lang eh. Nakita ka, diba? Sa itsura pa lang, alam mo na kung sinong kontrabida, kung sinong bad. Diba? At the same time, si Pia Cayetano po ang hinirang itinalaga na bagong Blue Ribbon Committee Chairperson. Ayan, report ng Philstar, bagong Blue Ribbon Chair, itinalaga si Sen Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano, bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee ngayong Miyerkules, May 20. Samantala, itinalaga naman si Sen Ping Lacson bilang Vice Chairperson ng committee. Wala rin po yan. Kung Vice Chair, wala rin po yan. Kabilang sa mga iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang issue sa flood control projects na itinigil ni Pinky Lacson. So ano po masasabi nyo mga kababayan? Okay ba sa inyo si Pia Cayetano? Pabor po ba kayo? Sa akin po, pabor na pabor. Kaysa naman kay Pinky Lacson. Di ba? Siguro, at least, aasahan natin na mayroong pong mangyayari. Aasahan natin na babalik po ang investigasyon sa flood control issue kaysa kay Lacson. Takot na takot din ang ibang senador na tunay na tumanggap ng maleta. Unang-una na si Erwin Tulfo. Kaya nagsalita siya kanina, pinapasama niya yung mga bagong majority. Yan lang ang kaya niyong gawin? Utuin ang mga taong bayan? Sino lang ba ang maniniwala sa kanila? Yung mga DDH, mga Duterte haters, yan lang naman ang maniniwala dyan. Yung mga dati nang galit sa Duterte. kahit walang Duterte sa Senado. Diba? Diba? Ganun po yun eh. Ganun po yun. Kahit walang Duterte sa Senado,
Lahat ng mga naa-align sa Duterte, galit na sila. Galit na sila. So, kayo po, mag-comment po kayo. Ano po ang masasabi nyo? Pabor po ba kayo kay Pia Cayetano? Nasagot ko na po. Kaysa naman kay Ping Lacson. Hindi po ba? At dito, nandyan si Senate President Alan Peter Cayetano, kapatid ni Pia Cayetano. I'm sure, parehong abogado yon, iga-guide ni Alan Peter yung kapatid niya, si Pia. Nandyan din si Marcoleta para tumulong. At kapag nag-hearing na yan, laging present si Marcoleta, baka si Senate President Alan Peter Cayetano, baka laging nandyan din. At siguro, sana, ito naman ay malaki na ang tsansa natin na maipatawag na yung mga tunay na witness. O ha? Kaya kapag andyan na, dinidinig na ang mga witness, baka si Gutesa mapalabas. Or kahit wala na, baka tinago na si Gutesa, yung 18 Marines na lang. Nasa listahan nila si Erwin Tulfo di ba? Sino pa? Si Tuta Soto. Parang nandun din si Chis Escudero. Di ba? Okay lang. Basta malaman natin kung ano talaga totoo. Kung may corruption si Chis, okay lang. Kailangan niyang managot. Pero I'm sure, uunahin dito yung hindi kaalyado. Doon sila lugi. Doon po sila lugi. Kaya nag-aagawan dyan Kaya gusto nila sila yung may control sa Senado I'm sure takot na takot yan si Erwin Tulfo at si Tuta Soto. Sino pa ba yung ibang senador na nakalista sa 18 Marines? At sana mapatawag din yung mag-asawang Diskaya. Dahil ang mga tinuturo naman nun ay mga congressman. Ayan, si Atayde na bumoto ng yes sa impeachment ni BP Sara. Dapat mapatawag ulit yung kaya lang nakakulong na yata sila. Kung nakakulong na, baka hindi payagan yan. Kasi ang mga ikakanta nila ay mga congressman. Naikanta na rin si Romualdez ng mga Diskaya. Naikanta na rin yata si PBBM, kaya lang hearsay lang, no? Pero maganda na po ang nangyari. Matutuloy po itong investigasyon sa flood control. Hanggang dito na lamang po. See you next time. Bye-bye.